alam nyo, kung hindi nyo kung yung mga insertions ninyo ay para naman talaga sa kabutihan ng mga tao at feeling nyo ay kailangan nyo magpa-insert, di ganito talaga ang sistema. Dapat, kung talagang naniniwala kayo na kailangan meron kayong capacity for insertion, o di magpasa na lang kayo ng batas na ang mga insertion dapat naka-transparent. Sino nagpa-insert ng project na to? Para yung mga tao, kaya pwede nilang masuri yung mga pina-insert ninyo para malinaw. Ay, sorry. Yun na nga. I-ano nyo na lang. Magpasa na lang kayo ng batas na kailangan transparent. Sino yung, ano to mga project na ni-recommend, kasi ngayon, we are in the dark. Meron palang gano'n, pwede palang mag-recommend. Di dapat, kailangan yan ay searchable. Kailangan, meron yang ilagay kung sino yung nagpa-insert para traceable. Hindi ba? Dahil hindi naman yan confidential. Hindi naman yan security. Mga bakla, kita mo, nagkakagulo ngayon tayo. Itong mga kakamping, gusto tayong i-educate na ang amendment ay hindi insertion. Parang, bakla, pag meron kang nirecommendang project na wala sa NEP, kahit sa ang process yan ng budget deliberation, that is an insertion. Correct. Ito naman si Risa. Hindi, alam mo Risa, dapat ang sinabi mo, oy, yung mga project na yan ay hindi yung ghost. Meron talaga yan. Ito sera ka. Mas bibilig ba ako kay Risa kung gano'n eh? To be honest. Correct. Kasi alam ko naman Risa, yung mga followers dito ni Risa, alam mo, pinagtitripan ka ng mga adik. Dahil alam nilang, nagpa-insert ka. Pag-usapan lang natin, no? Pag-usapan natin yung mga ano. Kasi si Alan Peter Cayetano, nag-post siya kanina. Ang sabi niya is, inano niya, kumbaga parang tiningnan niya yung possibility na magkaroon ng snap election. Ayan. So ito yung post ni Senator Alan Peter Cayetano kanina. Sabi niya, a blessed Sunday reflection on trust or tiwala. Through God's grace and mercy, public office is a public trust. Through God's grace, while we see in social media and surveys that politicians and political figures have their own group of genuine supporters, I dare say, now more than ever in our history, politicians are suspects. People have lost trust in government and government officials. Honestly, who can blame them? So here's a thought. What if we all just resign and allow a snap election from the President, Vice President, Senate, and Congress? With one important addition, no incumbent from the above can run for one election cycle. National government has its bureaucracy and will continue to run. Governors, mayors, and barangay chairpersons are generally trusted and will be in place. No drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people. A turning point leading to renewal and revival. Instead of people power, sacrifice from people's servants. If we truly serve them, then starting over shouldn't scare us. Because real change starts with radical honesty and the courage to admit when it's time to step aside. Ayan, okay? Okay, so ano lang natin, let's put aside yung mga question like, ubra ba na magkaroon ng snap election? Kasi hindi naman provided for you ng hindi naman provided for you ng constitution. Tama naman yon. If you're going to chew, walang matutulog, ay akit ka kasas! Gising pa ang bakla. Teka, ayan. Teka nga, wait lang. Ayan, sinend ko na sa messenger mo, pero i-post ko rin dito if ilagay mo dito link. Ayan na yung link. Ito na. Ayan. So, itabi lang muna natin yung mga questions, no? Posible bang magkaroon ng snap election? Well, our constitution does not really provide para doon na magkaroon ng snap election or whatever. However, hindi naman yun ang pinopoint ni Alan Peter Cayetano eh. Ang sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Cayetano is mag-initiate ng mass resignation, President, Vice President, Senate, and Congress. Okay? So if that is the situation, wala ka nung legislature, wala ka nung top 2 sa executive, ang matitira lang governor down. So if that's the case, you have to do the right thing. And the right thing is, syempre, kailangan mo magkaroon ng election. Diba? Kailangan magkaroon ng election. So ngayon, it is only possible kapag lahat talaga nag-resign. Ganon. Magiging possible lang siya kapag lahat talaga nag-resign. So magkakaroon ng
the only way to move forward is yun nga magkaroon ng snap election. So yun yung sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano. So I think ayan, go Sas from Afterlife. Yes. Hello everyone. Ito po si Sasper, ang inyong not so friendly ghost from the Afterlife. Bakit para akong makainom nga ng gamot? Sinisipon ako. Ano kasi sabi ko? I think this is just like hangover. Sa church. Ay, sorry. Akala ko yung yung sinabi ni Alan Peter. Hindi, I really think. Yung sakit mo? Oo. Sinisipon ako Wala naman akong ginagawa masama. Charot. Anyway, I think ano na to desperation na to So, I think everyone knows na it's bad na I think this is already an admission na things are so bad. Yeah. Pero the thing is, bakit lahat kayo? Ngayon lang naman nangyaring ganitong kalalang bonggang corruption level. Hindi ba? Bakit tayo kailangan umabot sa lahat, sa mass resignation? Oo. Baka iilan lang naman ang may mastermind. Ang mastermind yan. O, di ba? So, bakit hindi nyo paalisin yung Correct. yung may kasalanan? Hindi ba? Kahit naman magkaroon ka ng newslet, it will not fix the problem, no? Yung hindi rin yan kasi the problem is in the bureaucracy. Diba? Kasi the problem is in the bureaucracy rin. So, yung papalit, sila rin yung lalapitan ng mga DSW ng contractor and yun sa DSW. Mapapalitan lang yung ka-deal, di ba? Yes. So, the thing is, snap election sa lahat. Yun na nga, ang inaano natin kasi dito is, bakit kailangan silang lahat? Alam naman natin kung sino may kasalanan. Para naman, kailangan tayo paikot-ikot. So, nawawalan na ng tiwala ang taong bayan. Para naman, alam naman natin kung sino hindi pinagkakatiwalaan. Di ba? Well, kung gusto nyo pwede rin kayo na mag-snap election, pwede rin yan kung gusto ninyo. Kaso, ano yung mechanism to be able to... Correct. Wala naman talaga kasing mechanism to. Parang ako nga ang feeling ko, parang Sunday musing lang to ni Alan Peter Cayetano matapos magsimba. Parang ganon. So, ang for me, with what we have right now, gamitin natin lahat ng possibility para magkaroon ng dent yung issue ng corruption. 'Di ba? Para magkaroon ng dent yung issue ng corruption. And with the resources that we have right now, 'di ba? It will worsen the situation, sabi ni Fox Queen. Yeah, I think so. Kasi lalo na kung kunwari, tatanggalin mo lahat. Who's going to oversee? 'Di ba? Who's going to mahirap parang operational nightmare yung ganun na snap election tapos Although agree ako na at certain point magkakaroon ng mass resignation. Pero dapat ganito. Sa situation natin ngayon, i-take advantage natin kung ano yung mga resources na meron tayo. House of Representative ayaw nang mag-imbestiga. Yung executive, it looks like ngayon yung executive is trying to whitewash the corruption issue. Nakita niyo naman yung National Archive of the Philippines, yung nagkaroon na sila ng issue na, bago ka maglabas ng mga dokumento, yung in relation to flood control projects, kailangan pa may approval. Diba? Parang kailan pa yan? Bakit? Ang dami-dami mga yung na-obvious mo ba na they are really not investigating but rather they are trying to minimize whatever outcome na lalabas dun sa investigation sa flood control issue. The Senate, is in a very, very peculiar situation. Kasi Senate na lang ang nag-televise ng investigation ng flood control project. Yan na lang yung nakikita natin na investigation So, we can immediately react kapag if they're asking the right question, if they're not asking the right question, kung meron ba silang pinapanigan and things like that, we can definitely, document each and every steps that they are doing. At talagang matindi yung pag-monitor ng taong bayan dun sa investigasyon nila. Bakit natin hindi gawin na i-confine natin, i-confine natin
ang resignation sa mga senador after nyong tapusin ang investigation sa flood control project. Mag-imbestiga kayo ng bonggang-bongga. Kasi ganito alam naman namin na sa Senado, hindi naman kayo, dyan, meron din kayong kanya-kanyang kembot dyan sa Senado. Pero dahil sa ngayon, kayo na lang ang natitirang nag-iimbestiga, imbestigahan ninyo, okay, at ialay nyo ang lahat ng ulo na dapat ialay sa House of Representatives at sa Executive Department. At pagkatapos, saka kayo mag-resign sabay-sabay dyan sa Senado. Do something good for the country. Nakamute ka, be? Nakamute ka? Alam nyo, kung hindi nyo kung yung mga insertions ninyo ay para naman talaga sa kabutihan ng mga tao at feeling nyo ay kailangan nyo magpa-insert, di ganito talaga ang sistema. Dapat, kung talagang naniniwala kayo na kailangan meron kayong capacity for insertion, o di magpasa na lang kayo ng batas na ang mga insertion dapat naka-transparent. Sino nagpa-insert ng project na to? Para yung mga tao, kaya pwede nilang masuri yung mga pina-insert ninyo para malinaw. Ay, sorry. Ano ba yan? Sensor. May nagpadala ng abuloy. Thank you sa nagpadala ng abuloy. Kakapadala pala. Ang masasabi ko lang yun na nga, i-ano nyo na lang. Magpasa na lang kayo ng batas na kailangan transparent. Sino yung, ano itong mga project na ni-recommend, kasi ngayon, we are in the dark. Meron palang gano'n, pwede palang mag-recommend. Di dapat, kailangan yan ay searchable. Kailangan, meron yang ilagay kung sino yung nagpa-insert para traceable. Hindi ba? Dahil hindi naman yan confidential. Hindi naman yan security. Mga bakla, kita mo, nagkakagulo ngayon tayo. Itong mga kakamping, gusto tayong i-educate na ang amendment ay hindi insertion. Parang, bakla, ppag meron kang nirecommend ng project na wala sa NEP, kahit sa process yan ng budget deliberation, that is an insertion. Correct. Ito naman si Risa. Hindi, alam mo Risa, dapat ang sinabi mo, oy, yung mga project na yan ay hindi yung ghost. Meron talaga yan. Ito sera ka. Mas bibilig ba ko kay Risa kung gano'n To be honest. Correct. Exactly. So, kasi alam ko naman, Risa, yung mga followers dito ni Risa, alam mo, pinagtitripan ka ng mga addict dahil alam nilang nagpa-insert ka. Alam naman namin, Risa. Alam naman namin, Risa, na nililihis nila ang issue. So, ikaw ngayon ang inaalay sa buwan. Syempre, ang iingay ng mga DDS vloggers. Kami naman talaga. Huwag na kayong magmangmaangan. Kami we actually rule the cyberspace. The internet. Oo. Sa sobrang ingay namin, so gusto nila malihis ang atensyon ng mga DDS at social media personality. Ikaw ang inalay. Okay? Kasi nga, alala mo, pinadala na ako ng isang anonymous na mga insertions ni Mama Lenny nung siya Congresswoman. Pero ito yung during the height ng flood control. Before pa to ng September 21. So ako naman, parang, Diyos ko, my God, 2015. Saka, alam ko naman kung bakit gusto mong maano si Lenny? Para ibang mapag-usapan. Yes. Para Lenny Duterte ulit. Lenny Duterte yung away. Oo, ganon. Kaya ako, parang, kaya sabi ko, wala akong pakialam. Diyos mio, Santísima Trinidad. Sabi, ilabas mo na yan, Sas. Hindi po siya, alam mo, hindi sila problema ng bayan. Ang problema ng bayan ngayon ay ang LBM group. Okay? Correct. So parang, for me, Lenny and Risa are like, they're like chocolate hills compared to Mount Apo. Mount Everest. So, bakit ka gusto nung Mount Everest, mag-focus ka sa chocolate hills? Kayo naman, well, ako naman parang natutuwa lang ako kasi nga parang, Tusera ka, Risa. Pero move on na. Kasi talaga ang problema talaga natin ay ang LBM group. Okay? So, pinagtitripan din sila ng mga adik. Okay? So, parang, to be honest sa'yo, sa mga nakikinig kay Risa, between you, Risa, and the LBM group, para mas matitiis kita. Ganun lang yun. Annoying ka lang, Risa. Nabubwisit lang kami sa'yo. Diba? Pero, hindi yung gusto ka naming i-guillotine, yung mga ganyang level. Wala ako sa ganung point, no? Pagdating sa'yo, Risa. Ano lang talaga tayo, kung kumbaga sa room, alas ka nga lang tayo. Pero itong LBM, ito talaga yung maitutulak ko sa bangin. Ito yung gusto namin tagihin. Tagihan level, gano'n. Ito talaga yung gusto talaga namin. Ito talaga yung gusto namin isumpa ang buong generation nila. Pero ikaw, Risa, ano ka lang, beer na lang kami sa'yo. Nakakairita ka lang. As simple as that. So,
kaya nga mali kayo ng target, kayo mga camping. Ang gusto nyo targetin kami, okay, dito kayo sa LBM. Ngayon, nilaglag kayo, pinagtripan din kayo ng adik. Ngayon, ano na? Alam naman natin, pag si Katuning ang magsasalita, alam naman natin kung sino magtitimbre dyan. Oo. So, pareho na tayo, Risa. Pareho na tayo, Risa, na tinarget ni Ma'am Shi. That's something we have in common. Ikaw, si Vic, si BP Sara. True. Diba? So, ano na tayo? Kumbaga is, it's a tie. True. Imbis na mabisi kayo, kakasigaw na, mga DDS fake news, mga DDS, bakla, ang bumarurot sa inyo. Hindi naman mga Duterte supporters, ang bumarurot sa inyo si Ma'am Shi. Hindi naman kami, 'di ba? Hindi naman kami. So ngayon, busy kayo na awayan ng mga Duterte supporters dahil nga sinakyan namin yung tirada sa inyo ni masarap yung asarin Sa totoo lang, itong mga pink na to, masarap yung asar. Kupal kasi kayo Like for example, yung ang tawag dito, last night may nagtanong, Joey, is what Katunying presented a proof na merong korupsyon si Risa? And I answered, sabi ko, actually, I can answer this in two ways, no? If I'm going to use your standard on how you treated Inday Sara dun sa confidential fund niya, na sinabi nyo ng corrupt si Inday Sara, may pananagutan at kung ano-ano na, lahat na ng kasalanan sa mundo, ibinintang nyo kay Inday Sara dahil dun sa kanyang confidential fund na gusto nyong makita kung paano ginastos, na wala naman kayong karapatang makita. Okay? Wala naman kayong karapatang makita, pero ginudge nyo na ng bonggang-bongga. If we are going to use the standard of what you did to Inday Sara, then the answer is yes. Kasi ganun yung standard nyo kay Inday Sara di ba? Sinabihan nyo ng corrupt, sinabihan nyo ng, tawag dito, lustay, sinabihan nyo ng kung ano-ano, di ba? So, the troll in us, okay, the petty spirit in us would say, kasi di ba ganyan ang standard nyo? Edi tangina, it's a tie, di ba? Ganyan kayo di ba? Hindi mamilipit kayo sa kaka-explain, ganon. But of course, we also recognize the reasonable part of this conversation. Hindi kasi kami kagaya ninyo, okay? The reasonable part of this conversation is, of course, it's just an insertion. It's just an insertion. So, it's going to depend on how well you are going to justify your insertion. Kaya nga nilatag ko yung mga questions ko ng pagkaayos-ayos. Okay? Nilatag ko yung questions ko ng pagkaayos-ayos. First, the question that you have to answer. Okay? Sinasabi ninyo na si Risa Ontiveros, pinaglaban niya ang pera na ito, ang budget na ito, para dito sa mga road, multipurpose building, 200 million lights, solar lights, at kung ano-ano pa. Umabot ng 3 billion ang pinaglaban na budget ni Risa Ontiveros. My question is, sa lahat ng ipaglalaban mo na budget at sa lahat ng i-insert mo, Madam Risa Ontiveros, lahat talaga DPWH project? Lahat talaga DPWH project. Wala man lang yung mga tipong change in the budget, amendment in the budget, which is driven by prudent spending. Like for example, lagyan natin ng mas maraming budget ang PAO kasi dapat ang PAO magkaroon kayo dapat ng mga additional lawyers na i-hire para sa mga EJK victims. Kasi di ba yun yung advocacy mo, EJK? Diba? Bakit wala kang insertion ng na advocacy based, di ba? Yung mga tipong kailangan nating magbigay ng ayuda sa mga victims ng war on drugs. Correct. O, di ba? Reparation. Kailangan natin magbigay ng reparation. Diba, magbigay tayo ng ayuda sa mga LGBT sinapak, diba? Yung mga ganun. Diba? Pero yung gusto talaga niya is DPWH. Aminin mo na, Madam Risa, no? Ang pina-insert mo is yung may contractor. Diba? Ako nga hindi ko pinagtatanggol si Pulong na parang nung nabalitaan kong, patunayan mo na lang yan. Ginawa ni Pulong, gumawa ng libro, sinampar tayo ng libro. Correct. Actually, hindi ko sinasabing malinis si Pulong, ha? Ang sinasabi ko lang is, sinampar niya tayo ng libro. Ngayon, kung nangyari dyan, problema nyo na yan. Hindi ko sinasabing malinis siya dahil hindi ko naman siya kilala. And I cannot vouch for him, no? Kahit Duterte siya. Ako, I can vouch for Digong kasi talagang may mga contractor nagsasabi na hindi talaga tumatanggap si Digong. Yeah. So, I can vouch for him. Pero yung sa iba, bahala na kayo dyan. Kaso, sinampal tayo ng libro. So, parang tayo, sige na nga. Ganyan. Kaya, Risa, dapat ganito na ginawa. Correct, sampalan ng libro dito. Sampalan ng libro. Actually, since you mentioned that, initially, I wanted to create a content about it. Kasi parang mavi-verify naman siya dun sa, more or less, mavi-verify siya dun sa
DPWH website, kung ano yung mga projects na nandun and things like that, ganyan-ganyan. Maano naman siya doon. Nagkaroon ako ng problema kasi parang hindi nagma-match yung data. Hindi ko alam kung kulang ba yung information na nakukuha ko o ang tawag dito, incomplete or meron pang mga project na kasi parang mas marami yung yung nakikita ko sobrang onte kumpara doon sa sinasabi nila na 51 billion. Okay. Ngayon, itong si Kong Pulong, nag-present 48 billion total worth of projects from 2019, from 2020, 2021, and to 2022. Siya nag-defend ng sarili niya. Ngayon, it's up to you. Since nilibro na ni Pulong lahat ng mga projects doon, hanap kayong ghost project. Sinabi na ng ICI, wala silang nakitang ghost project sa Davao City. Diba? Ano gagawin natin dyan? Ganon, ngayon, ikaw, meron kang 3 billion. It is way less than doon sa pinupukol ninyo, doon sa 3-year period kay Pulong. Diba? And ngayon, ano ang sabi ninyo, diba? Ano ang sabi ninyo sa confidential fund ni Inday? Nung na-issuehan siya ng notice of disallowance, you took it to mean na hindi ma-explain ni Inday Sara. Dapat yung mga documentation dapat ready na yan agad. Diba? That's what Heidi Mendoza said. Yung piatos content ninyo ni Heidi at saka ni Shelo Magno, diba that's what you said? No, kasi pera ng bayan to, dapat ang documentation dito mabilis, ineme, ganyan. That's what you said. Ngayon, ikaw, since pinaglaban mo pa tong project na ito na 3 billion, sinabi mo, sinasabi ng mga abogado mo at ang mga minions mo, ng mga fans mo, na ipinaglaban mo ang 3 billion sa plenaryo ng Senado at ito ay naaprubahan, bakla kung pinaglaban mo ng bonggang-bongga ang perang ito, hindi ba dapat minomonitor mo din? Kasi lang may paglalaban mo pagkatapos hindi mo monitor. Diba? So, ibig sabihin, pag hiningan ka ng resibo, dapat automatic. Diba? Ayan, yung 200 na yan, hindi pa talaga yan tapos kasi kakatapos lang ng bidding na yan. O, yung na yan, yung sa Albay na yan, hindi kakatapos lang ng bidding yan, pero funded na, pero sisimulan pa lang talaga ang construction on this month. Ikaw naman. Hindi ba dapat gano'n? Ikaw naman, ikaw ba pag nagpa-insert ka, Joey? Ikaw ba, Joey, pag nagpa-insert ka, dino-document mo? Yung pinakamasarap lang na insertion. Ang dokumentado. Yun lang. Siyempre yung mga hindi masarap na insertion, kalimutan mo na yun, di ba? Kaya naman, isipin niyo namang, hindi naman lahat ng insertion dino-document. So, ewan ko, parang, alam mo, it's so hard to be a kakamping nowadays. True. Alam mo yun, na parang, believe talaga ako sa mga kakamping na they can still look themselves straight in the mirror and say that we're so moral. True. And, pinagtripan talaga yan ng adik. Hindi siya Risa Lustay. Dapat kumanap kayo ng mas magandang Kailangan nag-rhyme. Risa Sakim. Risa Pasasa. Si Stella Sakimbo yun eh. Stella Sakimbo. Si Risa, dapat nag-rhyme. Risa Santita. Risa Bulsa. Risa Bulsa. Diyos me. Hindi nakakaloka yung Risa Bulsa. Nakakaloka. Risa Bulsa. Ngayon hindi sila magkamayo ngayon kasi galit na galit sila kasi syempre parang tayo ng mga Duterte supporter. Tayo ng mga Duterte supporter, 'di ba buwisit na buwisit tayo kay Risa. Parang buwisit ang Risang ko ganyan. Pagtas biglang nagkukukuda si Katunying. Hindi tayo parang ay. Di ba? Parang actor lang naman kami dito eh. Di ba? Hindi, napaka-random kasi. Napaka-random nung kay Katunying. Bakit may ni-insert si Risa sa usapan? Gusto nilang ma-overpower yung issue kay Martin. Para maingay yung mga DDS. Kasi sila na lahat eh. Pero, tayo naman. Okay, fine. Oo. Okay, fine. We were waiting for this anyway, di ba? Pero aware kami kung bakit yung ginagawa yan. Gusto nyong malihis ang usapan. Kaya ibabalik pa rin namin sa inyo ang usapan. LBM pa rin, mga ulol. Diba? Ayan. So, ngayon, bakit pinaglaban mo? Bakit mo kailangan ipaglaban? Bakit kailangan ipaglaban sa plenary? Bakit yung mga taong yan, bakit hindi sila pumunta nung NEP
Pwede mo ipaglaban sa Nepal lang. Correct. Diba? Pwede naman sa Nepal lang ipaglaban na bakit? Diba? Ano yung urgency dun sa ano? Anong urgency doon sa mga roads, sa mga, ano, sa mga, kasi it should be easy, lalo na if you think that it's really, really important. Kagaya, hindi, yung road na yan, kaya yan important, kaya yan pinili ko, kasi ayaw i-prioritize ng local government, but it is very important because it's that road leads to the hospital, ganyan. Yung road na yan, papunta yan ng ospital. So, kailangan talaga accessible ang ospital because it's going to save lives. Yung mga ganong etchos na probably hindi na-take into consideration ng local government. Yung mga ganong etchos, I mean, it's very easy to justify, especially if you are telling us na inilaban mo yan sa plenaryo. Diba? Ngayon, nagkakandata, Pero ang nakakaloka kayo, kaka-explain. Ang nakakaloka kay bakla. Ang nakakaloka kay bakla. Bakla nakakaloka kay mga lugar. Sino ba? Paano mo nalalaman yung mga ganyang issue? Di ba parang saan to? Yung may mga sa norte na, talaga may, nilaban mo yan? Bakit? Parang, Pero, so anyway, so yun ang nakakaano dito, no? Yan lang yung, ito namang mga fans ni Risa. Huwag na kayong tanga. Hindi ko maintindihan. Ba't inaaway yung mga Duterte supporters? Ganyan, napipiko na kayo? Bakla ang nag-traitor sa inyo, hindi naman kami. Kami kilala nyo kaming kaasaran ninyo. So, ibig sabihin, pag inaasar namin kayo, we're just doing what we're supposed to do. Bakit pag-asaran sa inyo? Diba? Dapat, mas magalit kayo ngayon doon sa nang traitor sa inyo. Diba? Kasi inalay kayo sa buwan. Inalay kayo sa buwan. Diba? All of a sudden, biglang Risa, matapos kang ilagay sa pedestal ni Ping Lacson. Diba? Inilagay siya sa pedestal ni Ping Lacson. Oo. Sinabi niya ni Ping Lacson, before pa mangyari to, sabi ni Ping Lacson, si Risa Ontiveros lang ang senador na walang insertions. Ay. Kasi hindi raw siya pumirma ng BICAM at ng budget. Walang insertion sa BICAM. Walang insertion sa BICAM. Well, actually, even that, we're not sure. It doesn't, kasi hindi naman porket hindi siya pumirma. Pero hindi porket hindi ka pumirma ng BICAM or hindi ka pumirma ng budget, it doesn't mean na wala kang insertion. Ibig sabihin, hindi ka lang pumirma. Hindi mo lang, oo. Saka, hindi ka pumirma. Hello, alam mo namang isa ka lang naman hindi pipirma, so parang performative lang yun, girl. Pero yung insertion mo, pasok pa rin. Correct, oo. Ang importante dyan, yung insertion mo, kineri. And in fact, yun nga yung mas malupit dyan. Okay? Yun nga yung mas malupit dyan. Hindi ka pumirma ng BICAM, hindi ka pumirma ng budget, pero lahat ng in-insert mo, carried. Diba? Anong kapangyarihan ang meron ng kipay mo, mama? Diba? Anong kapangyarihan ang meron ng kipay mo at bakit ang insertion mo ay tumatagos hanggang kabilang buhay? hanggang House of Representative, hanggang Malacanang, approve. Diba? Anong part ng kaluluwa mo, mama, ang binenta mo para ang iyong mga insertion ay makarry? Yan yung mga supporters ni Risa, yun yung mga dapat na pinagtatatanong ninyo. Kung ako ngayon ang supporter ni Risa Ontiveros, madam, akala ko ba hindi ka pumirma ng BICAM at saka hindi ka pumirma ng ano? Bakit bonggang-bonggang insertion mo? Paano nangyari yun, madam? Yun ang unang tanong ko kay Risa dyan. Pangalawang tanong ko, tsaka, madam, bakit pa na DPWH? Bakit DPWH project? Diba? Ayan. Aminin nyo, diba, kung seryoso kayo niya sa mga biktima ng war on drugs, bakit hindi kayo nag-ano ng reparation? Hihintayin nyo pa yung ICC. Di ba convinced na kayo na may mga biktima? Ba't hindi yung sinabing kailangan ng gobyerno bigyan ng reparation ang mga biktima ng war on drugs? Wala kasi kayong pakialam, mga puta kayo. Kaya ayan, Diyos ko Lord. Yung pinasok ninyo, ayan, nilabas, isinubo sa inyo. Correct. Oy, hindi naman daw nagpa-insert si Risa, napasubo lang. Napasubo lang kay kay Alice Guo at kay Pastor Kibuloy. Napasubo lang. Kayo naman. Ayun. So anyway, yun ang yun ang ganap dyan. So, ito namang mga tangang pink na to. Pag tayo, mga pink, okay? Pag tayo nag-aasaran, normal yon, okay? Normal yon. Pero you are in a dire situation. Unahin niyo yung totoo niyong kaaway, mga tanga. Unahin niyo yung totoo niyong kaaway. Ang totoo niyong kaaway ngayon, yun ang laglag sa inyo.
Nabigla-bigla na lang merong listahan ng mga insertions ni Madam Risa. Ayan. Matapos ng lahat ng ginawa nyo kay Pastor Kibuloy? Matapos ng lahat ng ginawa ninyo sa Pogo? O bakit hindi nyo dinimanda ng libel kung hindi totoo? O di ba ang lakas ang hilig yung magdemanda ng cyber libel sa kung anong kaputahan? True. Di ba? Kaya ang isipin ninyo, kayo yung na-trader dito. Matapos magsilbi bilang hench guy ni Risa Ontiveros para sa Malacanang, para itumba si Pastor Kibuloy, okay? Para burahin ang Pogo, okay? At magtayo ng bagong negosyo, 'di ba? Matapos yung gawin lahat-lahat siya, matapos yung makiisa sa pagdurog sa mga Duterte, ito lang ang ginanti sa inyo ng Malacanang. Bigla kayong nilaglag at ginawa ng insertions. O, 'di ba? So, sino totoong kaaway nyo? 'Di ba? Ano yan? Gawa kayo ng bagong category. Okay? Kami, kaasaran lang. Okay? Kaasaran nyo lang kami. Hanggat mananalo kayo sa eleksyon, kaasaran nyo kami. Hindi namin kayo buboto, hindi nyo kami buboto. Di kaasaran lang tayo. 'Di ba? Asaran lang tayo. Pero, diyan ka lang sa tabi. 'Di ba? Diyan ka lang sa tabi. Hindi naman kayo talaga yung parang pinaka problema ng bayan 'di ba? Problema rin kayo paminsan-minsan. Pero ibig ko sabihin, parang maraming mas malalang problema kaysa sa inyo. 'Di ba? So bago tayo makarating sa inyo, marami pa tayong itutumba. Marami pa kaming itutumbang problema. Kaso, ayan, mukhang nagka-Stockholm syndrome kayo. Sa inyong maigsing torjakan ng inyong kaaway. Na-inlove na kayo sa kanila. Na-inlove na kayo sa kanila. Ayan, iksi-iksi pa lang ng pinagsamahan nyo, 'di ba? Ayun. Anyway, ang tawag dito, another thing that I want to talk about, yung ang tawag dito, although mabilis lang naman to, no? Mabilis lang tong topic na to. Earlier today, napabalita na magkakaroon ng i-appoint na si Boying Rimulya sa Lunes. And nakakatakot yan. Sobrang nakakatakot yan talaga. Sobrang nakakatakot pagka na-appoint si Boying Rimulya. Buti na lang, yung Supreme Court, nagkaroon ng announcement na wala pang shortlist. So, ibig sabihin, hindi pa po pwedeng magkaroon ng appointment kasi wala pang shortlist. DDS inaway, hindi si Kato Nying, sabi ni Amy De La Paz. True! Diba? True. Pinks, na isahan kayo ni BBM. True. Ayan. Ayun, hindi sila marunong mag-profile ng kaaway Hindi sila marunong mag-profile ng kaaway. Kasi nga nandun sila sa Duterte at all cost. Ayan. Risa be like, how to defend yourself from insertion allegation, make it sound human. Ayun. Okay? So, anyway, yung sa ombudsman, nagsalita na yung Supreme Court na sinabi wala pang shortlist. So, that in effect, guarantees na wala pang appointment na pwedeng mangyari. Ganon. So, ibig sabihin, may nakabili na naman tayo ng oras. Ayan. Noong naiisip ko na parang, bakit kaya nila pinaingay si Risa? Baka i-appoint na nila si Boying. Ayan. Sinabi naman ng Supreme Court na hindi, wala pang JBC. Sabi ng JBC, hindi, wala pang shortlist, so wala pang magiging appointment. Kaya, ayan. Sige, mag-asaran ulit tayo, Risa Ontiveros. Galit pa rin ba sila sa war on drugs? Sila mismo ang napagtripan ng addict. Ayun. Ma'am Joey, nabasa ko post, mag-shutdown daw sa internet para wala daw ma-post about sa nangyayari sa Pinas. Talaga ba? Ayun. Anyway, ayun na nga. Tapos, yung isa pang topic na kailangan natin pag-usapan ngayong gabing ito is, meron kasi akong nalaman na impormasyon. Ako talaga, personally, gusto ko talagang manawagan na si Amy na pababain yung kapatid niya. Yun yung personal preference ko. Ayun mo na. Oo. Hanggang ka na. Pababain mo na yan. Kasi utang mo naman sa amin yan dahil ikaw naman talaga ang may kasalanan ng unit team. Di ba pinagsama-sama mo kasi iba't ibang kulay sa rainbow. Ayun. Mahilig ka kasi mag-partner-partner. Charot. So ngayon, personal preference ko is dapat talaga si Sen Amy manawagan na pababain yung kapatid niya. And malakas ang dating sa panawagan kung yung kapatid mismo ni Bongbong Marcos ay nananawagan na siya ay bumaba na sa pwesto. At yung mismo na nanguna sa unit team
ang siya rin na magtatama nung nangyaring kamalian na ito. 'Di ba? Malaking ano 'yon, malaking puntos 'yon, ganon. Pero may nakarating kasi sa akin ng kwento na isa lang daw pala ang dahilan kung bakit parang nangingimi kumbaga parang, well, hindi naman nangingimi. Parang feeling ko mananawagan din eh. Tingin ko sa trajectory ng mga actions niya. Tingin ko mananawagan din naman talaga 'yan. Pero kumbaga, ang concern lang niya, ang kino-consider lang daw niya talaga ay iisa, which is yung anak niya, si Matthew Manotoc. Yung dating governor, vice governor na ngayon ng Ilocos Norte. Kasi nga, 'di ba itong si Matthew Manotoc, close pa kay Sandro at saka kay Bongbong. Ganyan. Tapos, sumusunod siya dun sa kung ano yung gusto ni Sandro at saka ni Bongbong Marcos. Tapos 'di ba parang may something rin dito kay mukhang nag-e-enjoy din sa company itong si Matthew Manotoc. Kasi 'di ba parang ngumingi-nguwi rin yan eh, 'di ba? So, it looks like magkakaroon talaga sila ng matinding conflict na mag-ina. Mag-aaway talaga silang mag-ina kapag nagbongbong resign na tong si Aimee. Well, may gulo. As a mother, yun yung kino-consider ni Sen Aimee kasi talagang magiging malalim na sugat yan eh kapag ganun yung ginawa niya. Sa akin naman, govmat. Sabihin na natin na ganun yung stand mo. Total politiko ka rin naman. Huwag mo na awayin yung nanay mo. Bigay mo na sa amin to. Kasi this is the time na kailangan namin ng bigating kakampi. Alam mo naman to eh. At hindi na kaya ng Pilipino na nandiyan pa si Bongbong. Dapat na talaga mag-resign siya. Dahil sa dami ng kapalpakan niya. So sana, pagbigyan mo na kami. 'Di ba? Sana suportahan mo yung nanay mo. Pag yung nanay mo nanawagan ng Marcos resign, manawagan ka na rin. Kung ang sasabihin naman nito kasi 'di ba parang may statement before tong si Matthew Manotoc na nasadden daw siya doon sa tinuran ni Aimee. Kasi 'di ba sabi ni Inday, sinabihan daw niya si Sen Aimee na sa buwisit ni Inday, parang sinabihan niya si Sen Aimee na naku, huhukayin ko talaga yung buto ng tatay mo tapos itatapon ko sa West Philippine Sea. Ganon. Sinabihan ni Inday si Aimee para sa group chat yata. 'Di ba yun yung kwento ni Inday noon eh. Na ganon. So parang sakit-sakitan ng damdamin tong sila Sandro Marcos, itong mga kaanak nila, na politiko, na sakit. Parang bakit naman sinabi yun ni Inday? Ganyan, parang ineme, ganyan. Sana isipin mo lang rin, na may karapatan naman siguro sa lahat ng ginawa kay Inday na pambabalasubas, at sa lahat ng ginawa ng pambabalasubas kay PRRD, na siyang nagpalibing doon sa tatay ninyo. 'Di ba? Siguro naman, out of exasperation, may karapatan namang magsabi si Inday din ng ganun. Kasi tingnan yung ginawa niya sa tatay ni Inday. Diba? It's a tie. Ayun. So anyway, ang sa akin, sana, manawagan na si Sen Aimee ng manawagan na si Sen Aimee na pababain ng kapatid niya. That's going to be a huge statement. Sa totoo lang. Ayun lang. Ikaw, Sas, anong mo doon? Tingin mo mananaw? Kasi nung unang feeling ko hindi mananawagan kasi buhay pa si Imelda. Buhay pa naman si Imelda. Oo. Feeling ko hindi mananawagan kasi buhay si Imelda. Pero parang I don't think mananawagan siya. Pero she will not defend. She will not defend. Hindi niya i-defend si Bongbong. Pero hindi siya mananawagan. Nagdi-defend pa ba niya si Bongbong? No. Girl, nilampaso na ni Aimee si Lisa sa lansangan in public. Yung pagkakasabi niya. She never did that. So yun na yun. Kasi nga, di ba, may mga off-limits yan na kung naman yung asawa ko yan eh. So parang, that's already a direct hit to BBM. Girl, ikaw ba yung asawa mo, balhurain ko, hindi pa ba sinasampal na kita? Totoo. Ayun. Hindi talaga ako maka-live sa live mo. Ayun. May kwentong barangay ba? Kiko Barsagay sa Political Powerhouse in the Making. Yung post niya to call out people power in 2 days gathered 10 million views. Sabi ni RJ Tech. Kasi talaga talagang uhaw na rin talaga yung tao eh. Galit na eh. And I would say it's really ripe for the picking, Sa totoo lang. Ayun. Pero hoping ako na dapat, sana manawagan si Sen Aimee.
for the sake of mas lumakas yung call for Marcos resign. For the sake of that. Her FLR statement validate PRRD statement that BBM is weak as fuck. Nakakatawa. Kasi di ba si Sen Aimee, meron siyang post na yung ano niya, yung insertion niya, hindi na-approve. Lagi na-reject. Di ba? Lagi na-reject. Pero, di ba, si Risa Ontiveros, si Risa Ontiveros na-approve ang kanyang mga insertion. Mas malakas pa siya. Mas malakas pa si Risa kaysa kay Aimee. Hindi ba may ayix pa nga si Risa? Meron din siyang tupat. Meron din siyang... Yeah. Baka nagselo si Mamshi kay Risa Bulsa. May post si Attorney Falsi about sa amendments and BICAM insertions. Diyos ko na naman. Wala naman si katunying na BICAM insertions yun. May 5.9 billion insertion si Sen Aimee. Ang tanong doon sa insertion na yun, how much of it is from DPWH? Magkano doon ang para sa DPWH? Ayan. Ay, at saka pag-usapan pala natin yung resignation ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sorry. Nag-resign Senate siya? Nag-resign na daw eh. Dahil? May chismis si Mark Lopez. Ang sabi ni Papi Mark Lopez, ang sabi niya, may nakarating daw sa kanyang chismis. Chismis lang naman to. Kung bakit nag-quit si Ping. Dahil daw ba, pinressure ng Malacanang to stop the hearing on flood control anomalies. Dahil daw, di ba nag-announce na si Ping last week na iimbitahan si Martin at saka si Saldico. Pagkatapos, si BBM daw nakiusap kay Ping na i-rescind yung invitation. Pagkatapos, pinasuspend yung hearing. Which in-accommodate naman ni Ping Lacson. Pero, dahil alam na siguro ni Ping kung saan papunta, nag-resign na lang daw siya. In short, support si Ping, di ba? Pinaparescind ang invitation? Mm-hmm. Alam mo kasi pag na-invite yan, girl, kasi nga diba yung statement ni Saldico, yung sinabi niya, ako talaga, ako lang mag-isa. Parang ganun yung gusto niya sabihin. Mm-hmm. Parang kung magagawa to na ako lang yung... So si Saldi, alam mo si Saldico? Hindi mo malapit na mag-karaoke yan? Girl, lumabas mo naman yung anak mo, nasabihan ka magnanakaw ka. Mm-hmm. Girl, anak mo yun. Anong gagawin mo para maibalik ang respeto sa ng anak mo? Mm-hmm. Uh-huh. Unless talagang yung kaluluwa ni Saldico talagang wala talaga siyang pakialam. Mm-hmm. True. Tapos hindi yata sila okay talaga ng anak niya eh. Matagal na silang di okay. Yung designer ba yan? Yung si Elise, ayun. Si Elise. Yung Becky Sor. Mm-hmm. Ayun.